Ayan. So, Okay, so yan. Halimbawa, balik ulit tayo sa Information Communication Technology. Inopen natin yung file mo na walang border, yung sinesend mo sa UPHSD. Then, i-open natin yung Turnitin file mo. So, ano yung mga naka-highlight dito, ito yung kailangan mong palitan. Yan yung kailangan nating palitan. I-paraphrase or di kaya hanapan natin siya ng word na may synonym meaning. So, halimbawa, itong Information Communication or ICT, papalitan natin siya, ipa-paraphrase natin siya. So, punta tayo dito sa paraphrasing tool, website, i-paste natin siya. Then, pagka-paste mo, i-click mo yung paraphrase button. So, pagka-click mo, medyo nabago nga. Pero parang hindi ka satisfied kasi nandyan pa rin yung word na information, baka ma-detect ulit. So, pwede mo siyang i-click yung word na information. Meron ditong mga suggested, I think tanggalin nga natin yung ICT kasi ito pang gulo talaga. Yung may, yan. Tanggalin na lang natin yung open, yung naka-acronym para yung word mismo ang makita natin. So, tulad nito, may technology word, gusto mo siyang palitan, pwede natin i-click yung word na technology, then palitan natin ng innovation. Ayan, automatically. Ganyan ang maganda sa Killbot kasi free siya and at the same time accessible. So, halimbawa, yung information, then paulit-ulit siyang nababanggit sa research mo, pwede natin siyang palitan ulit. Click mo lang yung information na word, meron diyang lalabas na, ayan, pwede kang mamili dito, pwedeng dissemination, or di kaya kung hindi ka satisfied sa nakita mo dito words, pwede ka pumunta kay Google. Halimbawa, synonym word of information. Yun nga lang, ita-type mo siya manually. Like, for example, hanap ka dyan, pili ka ng isa, marami dyan, lalabas more. Pwede, like, for example, intelligence. Ayan, click natin yung intelligence. Yan. Pagka-click mo ng intelligence, balik ulit tayo dito kay Killbot. Pwede natin siya i-retype. Tapos yung communication, kung gusto mong palitan, pwede rin. So, pwede ka rin lumapit dito kay Google. So, dalawang website yung gagamitin mo. So, Google pati yung Killbot. Oo. So, meron dito transmission. Pwede mo siyang palitan ng instead of using communication, transmission. Matrabaho nga lang ito. Ito yung nakakapulit. Ayan. Pagka-paste mo, okay ka na. Medyo happy mo na. Oo. Ayan na. I-paste mo na. So, ang gagawin ko dyan, tanggalin mo itong IC. yung mga blue, doon ako mag-i-edit. Hindi lang blue. Lahat ng highlighted. I mean, yung highlighted na part na yan, magpapanibagong open ako ng Word. Yes. Dalawa dapat ang naka-open dyan para nakikita mo. Ano ibig sabihin yung trim-trim na yan? Upaulit-ulit? Yes. Yung 15, ito. Then, may number 15 dito. Sa Turnitin kasi, nadedetect nila kung ilang beses mo ginamit itong word na to. Or sentence na to, na paulit-ulit mong ginagamit. Yan nga lang, ang disadvantage, may iba yung information dito, di ba? So, ganito ang ginawa namin. Kasi ang ICT word, napaka-importante niyan. Kahit ma-detect yan ng Turnitin na paulit-ulit ginagamit. Halimbawa, na-Turnit na yan, nabigyan ka na ng certificate. Pwede mo siyang ibalik ulit sa word na ICT or information. Pag natapos ng certificate mo. Basta makuha mo lang yung certificate ng Turnitin. So, halimbawa, next. Dito naman tayo sa next paragraph with Information Technology Impact. So, dito, i-highlight natin to. Parang maingay yata yung pamangkin ko. Ayan. Ayan. So, halimbawa, ito yung sentence na to, i-highlight natin. Pagka-highlight natin, punta ulit tayo kay Killbot. Yes, oo. Ayan siya. O, yan. Kasi mahaba siya. So, i-click lang natin yung paraphrase na word. Ang kaso, nandito pa rin yung word na stimulant. So, pwede natin siyang palitan. O, yan. Pwede mong palitan na accelerator or di kaya agent of growth or di kaya makakapili ka rin. Amplifier, instigator. O, ano ba? Instigator ang gusto mo ipapalit. So, tingnan mo mabuti may word na contribute. Pwede mo rin siyang palitan ng help. Then, more sustainable. O, yan. Pwede na siguro yan. So, copy mo na lang. Then, balik ka dun sa hinighlight mo. Tatanggalin mo yung mga. Oo, yan. Naka-blue. Alam mo kung bakit siya na-detect din ni Turnitin? Kasi, ito ay article ni
Verdigera and Lilio. Ibig Bawal, sabihin, nadedetect niya na kumuha ka ng article or oo. Kaya copyright. Parang kay Turnitin kasi lahat ng bagay na makita niya sa internet, copyright. Kumbaga, kinopya mo lang. So, Yes. mas maganda talaga na sarili mong word. Or parang i-paraphrase mo lang siya. Yun yung cheat technique ng Turnitin. Ayan, tulad nito. Ito kasi article talaga to, kaya lahat yan highlighted. So, halimbawa, ganito yung ma-encounter mo. Magsimula ka sa isang sentence muna, dun sa may tuldok. Huwag mo lahat. Kasi pag nilahat mo yan, mag-iiba yung meaning yan sa paraphrasing. May sentence ka. Paano by sentence highlight isa-isa? Ito. Like for example, yung hanggang tuldok Tuldok. lang. Oo, halimbawa, hanggang tuldok lang. Nasa ba yung tuldok? Ayan. O, punta ka kay paraphrasing. I-paste mo. Tapos paraphrase. Continue with Google ka lang. Para maging free. Kaloka to. Ngayon pa talaga to naghanap ng account. Tagal ko na kasi hindi. Sobra ka na dyan sa keyboard ko ha. No. Nagamit mo. Masyado ka na natuwa. Ayan. Matagal ko na kasi hindi ginagamit. So, like for example, education, pwede mo siyang palitan into schooling or di kaya training. Then, traditional, palitan mo siya ng into conventional. Mga ganyan. Yung isa kasing apps na ginagamit namin eh. Ano bang apps na gamit? Grammar checker. Ay, nagamit ko yun. Pero hindi siya sa keyboard. Ano na lang? Ano, gets mo Gets ko na? Ayan. Basta dalawang file ang bubuksan mo yung isang Pag file. napalitan ko na lahat yan, tsaka ko ulit isa sa Sige. Okay. Okay na.